na nakinabang ng bilang mamamayan sa bakal na kamao ni Tatay Digong. Okay lang ba mag-speech ako kahit antokin kayo? Kasi baka pagod na kayo. Number 1. Makinig po kayo ng inyo. Hindi tayo saklaw ng ICC. Marami dyan sa gilid-gilid ninyo magmamarunong because evil wants to justify its sins. Hindi tayo saklaw ng ICC. Kahit ano pang anggulo nila tingnan, whether from the complementarity principle or from the time that we withdrew from the statute, wala tayo sa ICC. Wala tayo sa Rome Statute. Malinaw po ba? Gumagana ang ating hukuman, hindi po ba? Ang piskalya, gumagana ba? Pati yung anak ni Remulla, di ba? Pina-acquit niya sa DOJ, di gumagana. Tama. Bakit natin dinala si Tatay Digong sa Hague? Bakit? Binayaran sila. Tuwing may nagtatanong sa akin, pag naging senador ka, Attorney Jimmy, anong una mong balak gawin? Napakasimple po. Hindi ko na ang dami kong batas na nakahanda, hindi natin kailangan pag-usapan yan. Ang kailangan lang natin gawin sa Senado, itigil ang korupsyon. Saan ba galing ang korupsyon? Okay? Sorry dramatic to, pero saan ba galing ang korupsyon? Sa puso ng tao. Tapos, yung budget na taunan, 4.5 trillion lang ang kailangan natin. Umuutang tayo ng 1.6 trillion. Bakit? Para ibulsa ng mga congressman at ng mga senador. Kaya yung budget deficit, palaki ng palaki, habol tayo ng habol, kaninong dila ang talagang labas na sa atin. Tayong middle class. Middle class ako ha. Mukha lang akong mayaman, pero mahirap ako. Mukha lang akong well-off. I am a working man. I am a working man. Pero, yung mga congressman, pinaglalaroan yung budget. Alam nyo, ako, bago lang akong abogado, hindi naman, 2 years na. Pero nagsampa kami ni Congressman Pantaleon Alvarez. Kilala niyo naman si Speaker Bebot. Nagsampa kami sa ombudsman ng kaso laban kay Martin Romualdez. Alam nyo kung bakit? Dahil, yung budget, sila Attorney Vic Rodriguez ang nag-challenge ng constitutionality ng budget. Kami, criminal case dahil merong falsification of legislative documents. Bakit? Dahil meron pong, ganito po ang batas. Magsisimula, budget, yung budget na batas ay appropriations, exclusive po yan sa housing. Nanggagaling sa lower house. Pagtatalo, yung mga representante nyo, magpapasikat sa TV, kailangan ng eskwelahan sa aming distrito. Okay, na-approve. Okay. Aakyat kayo sa Senado. Pagdating sa Senado, syempre, meron silang input. Hindi naman sila rubber stamp. O ano mangyayari ngayon? From here, step 1, step 2, pupunta ngayon sa conference, bicameral conference ang tawag. Doon ang korupsyon. Kasi pagdating doon, yung mga sinasabing insertion. Bago ko ituloy, may mga tanong sa inyo. Mura ba ang bigas? Gasolina? Baka naman mura kuryente. 20 pesos na ba yung 1 kilo ng bigas? Baka naman 25. Sige na nga, 30. 35, meron daw, broken rice. Wala pa rin. Yung budget, pagdating dun sa BICAM, kwento ko sa inyo, may mga blanco. Pagdating sa Office of the President for his ratification, may laman na 241 billion. Okay? Saan ang galing yun? Ibig sabihin, sa lower house, hindi sila nag-agree doon. Yung representante nyo, kaya hindi naman lahat yan corrupt. Nagulat din sila.
Yung senador, hindi nila pinirmahan yan. Pero dito sa maliit na conference ng mga hinayupak na to, na hindi naman sila constitutionally mandated to decide on our budget. Okay? Naglagay ng 241 billion. Iko-connect-connect kung bakit mahal ang bigas. Doon sa kaso namin, alam nyo ba kung ano yung mga departamento na pinaglaruan? Hulaan nyo. Palagay nyo anong departamento yung pinaglaruan. May nagsabi ng agriculture. Tama. Agriculture. May isa pa. Isa pa. Hula ka. Ito hindi nyo mahulaan. Irrigation. So, ang pinaglaruan, agriculture sa irrigation, kasi ang dali paglaruan. Kasi kayo pag inisip, budget ng agriculture, palay-palay lang yan, mga makina. Irrigation, tubig-tubig, tubig-tubig. Hindi natin napapansin. Ang ginagawa po namin, kahit hindi pa ako senador, kasi lahat naman, anti-corruption ba kayo? Ako din naman lahat naman ng mabubuting tao. Pero wala akong nag-uungkap ng mechanism of corruption. Dahil may mekanismo siya. Paano ninanakaw ng congressman ang pera sa bulsa ng taong bayan? Paano? Inuungkat po namin. May kakampi ba kami ngayon? Wala. Unless kakampi kayo sa amin. Ang mga congressman nyo, okay ba? Wala akong comment dyan. Ayokong magkaroon ng kaaway. Pero ito, kaya ako kinakwento to, kasi itinitingnan natin itong si Bring Him Home. Tinitingnan natin. Hindi natin nakikita yung steps na sibuyas, budget, impeachment, tanggal ng mga appointee ni Duterte, tanggalin si Duterte sa bayan. Yan yung steps, Ginanyan. Inunti-unti tayo. Napakasimple, pero hindi natin napag-uusapan. Bakit? Kasi linggo-linggo sinasampal tayo ng skandalo. 400 pesos ang sibuyas? Ganyan ang presyo ng gasolina? Wala nang ginto? Ipapa-impeach si Sara? Yung budget natin, may 1.6 trillion na patong. Ang galing, di ba? Ang galing nila, pinagsasasampal tayo. Kaya ako, ayoko to gawing kampanya. Pero gusto ko lang ipaalala sa iyo, isa na lang ang pagkakataon natin na sampalin sila pabalik. Ano yung panampal nyo? Balota! Iganon nyo. Isiro nyo. Mula sa Senado hanggang sa lokal. Pati councilor na corrupt, isiro nyo. Basta ako sa inyo, kay girly lang ako. This is not the time to compromise. Sasabihin ng iba, hindi, mahina yan kahit nasa kalaban yan, sige, boto na rin natin. Hindi po. Isiro nyo yung kalaban. Lastly, kakantahan ko kayo. Dahil singer talaga ako, yan ang unang-una kong identity. Pero may huli po akong tanong sa inyo. Gusto nyo ba ibalik si Tatay Digong? May dalawang uri ng pagbalik ni Tatay Digong. Una, physically. So kailangan sumigaw tayo araw-araw hanggang birthday niya at kahit paglagpas, araw-araw po tayong magtipon. Digitally, physically, sabihin nyo sa lahat ng mga kumukontra sa inyo sa Facebook, mali kayo. Kailangan ibalik si Tatay Digong. Pero may isa pang paraan. Ibalik po natin ang bakal na kamao sa Senado. Dahil may mga senador po na prinsipyong Duterte. At yung prinsipyong Duterte, hanggat hindi isinasapatas, ay hindi tatagal.
Kaya lang po tayo nasalba ng isang tao dahil itong tao na to ay exceptionally gifted like King David. Binigyan siya, he was anointed and appointed by the Almighty para po iligtas tayong panandalian at imulat ang ating mata sa kabuloktutan ng ating lipunan. Pero tapos ng termino. At kung tutuusin, Duterte had the power to change the Constitution and to extend his term. Pinahaba niya ba ang termino niya? Hindi. Pinasa niya ba yung presidency kay Sara? Hindi. Nabudol kayo eh. Nabudol ba kayo? Ako, hindi. Okay lang yon. Nagsorry nga si Ma'am Sara. Kahit lahat po tayo nagkakamali. Yun nga lang yung pagkakamali niyo, grabe. Okay lang. Pero, kung maari ba, kung totoo yung sinasabi ng diktador, si Pangulong Duterte, why did he not extend his term? Eh sila Romualdez, unang taon pa lang, pangalawang taon, People's Initiative na yung pinag-uusapan. Si Pangulong Duterte, tayo na lang po ang nakakalaman ng totoo sa kanya. Na minahal niya ang Pilipinas. Duterte! 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 May nagbayad ba sa inyo para pumunta dito? Wala! May nagpakain ba sa inyo? Wala! Papakainin ko ba kayo? Hindi! Tama kayo, hindi. Pero kakantado kayo. Ito pong tatlong kanta na to, nakamedley para maiksi lang.